tigilan na natin yung awa, yung drama na masyadong overkill, yung masyadong pangaharas daw sa mga Duterte. Isipin po natin yung mga biktima. Yung mga biktima na pinagkaitan ng hustisya. Alam niyo po mga kaibigan, ngayon po ay araw tayo ng Sunday, kung saan nagdiriwang po tayo para magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Ngayong araw po ng Sunday. By the way, may mga nakita akong video ng mga past day na kung saan ito po mga video na simple lamang ang gustong mangyari. Na kung saan ang gusto po nila mabigyan ng katarungan, mabigyan ng hustisya ang pagkakapatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo po, tigilan na natin yung awa, yung drama na masyadong overkill, yung masyadong pangaharas daw sa mga Duterte. Isipin po natin yung mga biktima. Yung mga biktima na pinagkaitan ng hustisya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, ang masaklap dito, isa lamang. Bakit ang mga napatay na sinasabing mga addict, sinasabing mga drugs na connected, bakit mga simpleng pangkaraniwang tao? Mga taong salat sa buhay, mga taong nasalaylayan na walang kakayahan kumuha ng abogado, walang kakayahan magbayad para sila ay depensa. Ito ang mga biktima noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Na kung iisipin natin, bakit sila ang pinag-initan? Dahil sa palabas na war on drugs na para masabi at maisip ng ating mga kababayan na makatotoo di umano ang mga ginagawa ni Duterte na siya ay anti-droga. Pero kung iisipin po natin, bakit may mga personalidad na kilala sa lipunan, na alam natin, kilala, na connected sa droga, pero hindi pinayari ni Digong? Ano kayang ibig sabihin nito? Pwedeng sila ay mga palabas lamang, pwedeng masabi na drama-drama lamang at arte lamang ang mga pinagkasabi ni dating Pangulong Duterte para siya ay maging bida, maging masabing matino na leader. Pero ang katotohanan, nasa dilim ang kanyang liderato. Kaya mga kababayan, huwag tayong magpapadala sa mga drama, mga acting na ginagawa ng dating administrasyon at ng grupo ni VP Sara Duterte. Dahil sa mga taong yan, binubulag tayo. Pakinggan natin ang mga panawagan, ang mga hinaing ng ating mga kababayan na tunay na biktima ng war on drugs, na sila ay mga taong salat sa buhay pero pinag-initan lamang, para mapagtakpan ang katotohanan na ang mga taong nasa likod ng war on drugs ay mga taong sangkot sa illegal na droga sa katauhan nila Michael Yang, nila Peter Lim at ng iba pang personalidad, para yung mga kalaban sa negosyo ay patahimikin at sila ay makasolo sa illegal na droga na negosyo nila. Talagang pinatay dahil sa sentido po nila binaril yun eh. Yung anak namin, inalagaan namin yun. Tapos sa isang iglap, pinatay na lang ng ganun-ganun. August 9, 2018. Madaling araw po yun kasi habang nagluluto po ako ng paninda, may dumating daw na 5 tao. Ang isa mayroon ng baril na bitbit. Hindi naman po siguro akalain ng anak ko nga siya ang babarilin. Buday ang katwiran niya, wala naman po siya daw kasalanan. Ganun lang ba yung buhay ng anak ko? Sabi ko, ngayon lang nakita ko, tapos maya-maya nawala lang na ganun na lang. Ang hinihiling ko, mabigyan sila ng katarungan dahil sa biglang kamatayan na wala ngang nananagot. Dahil kung wala po itong war on drugs, hindi po yun mangyayari. Dahil basta na lang po silang pinatay dahil pinahintulutan. Yun po ang ano namin. Sino po ba si Pangulo Duterte? Gano'n po kayo Duterte sa kanya? Siyang Pangulo eh. Dapat lang po siyang magbayan. Mananagot siya sa mga lahat ng kasalanan niya.
Mabigat na kasalanan yan, yung pagpatay. Hindi po yan pwedeng sabihin na matanda na siya, hindi na siya parusahan. Hindi po yun sapat. Dahil sa batas, wala naman po sigurong pinipili yan kung talagang batas yan. Anak ko po si Ernie Villar. Ako po si Elsa Lobitos, 58 years old, taga Parola, Tondo, Manila. Hindi kami pinayagan ng gobyerno na maging buong pamilya. October 11 po, 2017, tanghaling tapat po, pumunta po yung mga pulis sa Eskinita po. Tapos maya-maya may tumatawag sa akin, Han, ID ko daw. Bababa sana ako. Pigilan ako ng mga pulis. Tapos back up, positive. Sabi ko, ba't pagka ganun positive? Napatingin ako sa asawa ko. Nung asawa ko naman binaril sa paa 2 beses, napatalon siya. Kala kong hindi siya papatayin, hindi siya babarilin. Sabi sa akin, huwag ka maingit, tumahimik ka, pumasok ka sa loob, pasok. Sabi sa akin, no? Narinig ko na yung mga putok. Sabi sa akin ng hepe, pasensya ka nanay, kasi utos lang to sa taas. Sabi niya, pagpasensyahan nyo na. Iyak po ako ng iyak. Hindi ko na po naabutan yung asawa ko sa ospital. Nasa Purenaria na po. Mabait na tao yung asawa ko. Mabait na ama sa mga anak ko. 3 yung mga anak ko maliliit pa eh. Ayokong pakita sa mga anak ko na magalit din sila. Ayokong ganun eh. Pangarap ko sa mga anak ko magkaroon ng pamilyang buo eh. Kasi ayokong paraanas sa mga anak ko pero hindi nangyari. Napaparaanas ko sa kanila na magtrabaho. Sabi ko, hindi ako nagpabaya. Paglalaban ko hanggang ngayon. Yung asawa ko pong biktima sa EGK ay si Sherwin Bitas po. Ako po si Arlene Gibaga po, 36 years old. Nakatira po ako sa Tondo, Manila. Nung namatay yung asawa ko, parang baboy na tinatapon lang sila. Nandoon kung paano buhatin, kung paano isakay sa sidecar, kung paano itapon. 7 taon na po nakakaraan. Nung pinatay po yung asawa ko ay 60 years old po siya. October 11, 2017, pumunta ako sa may Pisonet. Nanonood ako ng 6 na utos. Mamaya-maya, may kumalabit sa akin. Sabi sa akin, Ate Eli, ang daming pulis sa lugar ninyo. Sabi ko, naku, nandun pa naman yung asawa ko. Mamaya-maya, maririnig mo. May baril. Lumalaban. Kung anong lumalaban? Wala namang kaming baril na ganon. May narinig akong putok, 2. Sabi ko, hindi pwedeng patayin nyo. Ramdam na ramdam ko na baka asawa ko na yung pinatay. Nanap ko. Pagdating doon sa may kanto, Ate Eli, si Kuya Rolly, sabi niya nasa sidecar, patay na. Ang inisip ko, bakit naman nila ginanon yung asawa ko? Wala namang kasalanan at matanda na yun, naglalaba lang, tapos papatayin nila. Kung nakikinig man sa amin ng justisya, sana bigyan ng katarungan pagkabatay ng asawa ko. Ano pong pangalan ng asawa niyo? Rolando Campo po. Ako po si Elizabeth Campo. Nakatira po ako sa Tondo, Manila. Ang edad ko po ay 67 na.